Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Tapos na ang boxing sa Rizal Memorial Coliseum. And of course, dahil hindi sumipot ang duwag na si Basti Duterte da Babalo, ay winner by default si General Torre. Lahat ng sports, kapag ganyan na hindi sisipot ang isang contestant, ay winner by default kaagad yung katunggali nito. Kaya wala nang lusot, wala nang dapat satsatin pa si sasabihin pa mamaya sa kanyang vlog si Basti. Wala nang excuses, talo siya by default. Okay, so narito ang video atin panoorin courtesy sa atin ng DZMM Teleradio Sigurado. Chief Nicolas Torre III idineklarang panalo by default matapos hindi sumipot ang kalaban nitong si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado at sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go Bert! Christian, no-show si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte ngayon sa ikinsang charity boxing match laban kay PNP Chief Nicolas Torre III. Dito yan sa Rizal Memorial Coliseum. Dahil dito, idineklara nga winner by default si PNP Chief Torre ng mga hurado matapos bilangan ng 10 segundo si Vice Mayor Baste. Kung ito ay magpapakita, ayon kay PNP Chief Torre, umabot ng mahigit 300,000 pesos ang ticket sales ng charity boxing match, habang halos 16.3 million naman ang nalikom na cash donation, kabilang ang ilang mga truck na mga in-kind donation na ibibigay para sa mga nasalanta ng bagyo at habagat. Ayan, so 6.3 million in cash donation and goods at 300,000 pesos sa tickets. Kaya yung nanonood yan ay hindi na sila nag-expect na sisipot pa si Basti. Ang sa kanila ay suporta na lamang sa boxing match na ito na for charity. 100 pesos lang daw ang entrance Kaya marami ang napadaan at nakiusyoso na rin at nanood kahit na wala si Basti, binilangan pa wala talaga kahit na anino hindi sumipot dahil nga duwag. Takot kasi siya matamaan yung kanyang baba na mahaba. Kasi hindi niya matak-in yun. Sa boxing kasi ay tinatak-in mo yung baba mo. Kasi pag matamaan yan talaga ang point na babagsak ka kapag natamaan yung baba. Kaya yung mga nakakita na ba kayo ng babalo na boksingero? Walang boksingero na babalo kasi nga madaling matamaan yung kanilang chin. Yun ang pinakamahinang parte sa boxing Kapag natamaan ka dyan kahit daplis, bagsak ka kaagad. Kaya yan ang pinangalagaan ni Basti, yung kanyang babalo, yung baba. Kaya hindi sumipot Baka paupirahan niya sa ibang bansa, paliitin, para kung magipag-boxing match siya, hindi madaling matamaan. Diba, mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Alright, so tapusin natin. Make that, patuloy natin ng video courtesy sa atin ng DZMM Teleradio Servicio. Tanungin naman natin si Chief PNP kung kakasapa ito sa hamon na laban ni Vice ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte sa ibang araw. Ang sabi ni Torre ay pag-iisipan muna niya ito dahil may mga trabaho pa ito sa kanyang opisina. I don't think really that there's still logic in anything that he's saying anymore. Parang yun nga ang credibility kasi parang, diba, maloko mo ako na isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako, anong klase yung mga supporters meron siya na alam na niloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila kung ito alam mas lang niloloko sila. So, hindi naman tayo grabe, hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. Ayan, so didilis Ano daw klaseng mga tao yung nagpapaloko sa manluloko? Hindi maliit na utak, didilis. Bakit nyo naman na-idolin yung ano na yan? Ang dami-daming tato, parang ex-convict, di ba? Dapat sa mga mataas na opisyalis sa gobyerno ay bawal ang maraming tato. Okay lang magpatato kung pangalan mo, pangalan ng asawa mo, ng anak mo, birthday mo, di ba? Yung mga ganyan. Pero kapag mga yakuza type na tato, mga dragon, mga ganyan, mga snake na malalaki, punong-puno ang katawan, anong tawag sa mga taong ganyan? Di ba? Isabi nga yung mga ex-convict, sabi ng mga ex-convict, ang taong maraming tato ay duwag. Kasi sa loob ng kulungan, yung maraming tato ay yung pinagpraktisan lang ng mga nagtato doon. Kaya marami siyang tato kasi duwag siya. Pero yung walang tato, yun yung matatapang sa bilangguan kasi hindi mo pwedeng tatuan Kasi walang libangan sa prisuhan kundi
magtato sila eh, magtatuan. Kaya yung mga duwag, yun yung daming mga tato. Yan ang katotohanan yan. Pero yung tato ni Baste, sabi ni Trillanes, hindi akong nagsabi, ay connected yan sa Chinese Triad. Parang Yakuza sa Japan. Okay, so maya-maya lang ay meron tayong isang vlogger na anti-DDS vlogger na may sinabi tungkol sa hindi pagsipot ni Baste dito sa boxing match na ito. At siya nga pala, wala nang excuses si Baste, wala na. Hindi na siya magsabi ng ano pa man dito. Baka sabihin niya na hindi kasi ako sumipot kaya winner ka. Hindi ganun, kasi sa sports meron talagang winner by default. Kapag hindi kasi sipot, talo ka kasi bahag ang buntot mo, di ba? Pati tumbong bahag din. Kaya General Torre ay panalo. Wala nang ano diyan. Wala nang excuses pa. Okay, so atin na balikan ang yung vlogger kanina. Eto siya at kay Baste Duterte. Ha? Ang masabi ko kay Baste Duterte, kupal. Ha? Bakit? Alam mo kung bakit kupal? Oh. Kasi hamon sa hamon kay General Torre. Tapos ngayon pinagbigyan siya ni General Torre. Marami nga sa yung dahilan kaya ang tawag ng kupal. Ha? So anong ibig sabihin nun? Kaya pumunta ng Singapore, ano sa palagay mo? Kaya pumunta siya ng Singapore kasi nga kupal, duwag. Duwag ba? Duwag ang ibig sabihin niyan, duwag. Putang ina yan. Manang-mana yan sa tatay niyang buwang. Ha? Matatapang lang sa bunga nga ang mga Duterte, pero pag pinapatulan mo, kupal ang mga putang ina. ayan, so totoo yan na talagang ganyan ang mga mag-amang yan. Kasi nga si Digong ay hinamon si Walde Carbonell na magduelo sa Luneta. Hindi sumipot si Digong, kaya nahihiya. Ngayon hinamon ni Walde yung anak na si Baste dahil matapang, hindi rin sumipot. Kaya parehong duwag ang mag-ama, di ba? Kapag silang naghamon tapos matatakot ka kasi mayroong mga death squad baka traidorin ka. Pero dito kina Walde at kay General Torre hindi natatakot kaya magipag-anuhan talaga sila harap-harapan, pero walang sisipot na Duterte dahil alam nila na determinado ang kalaban na talagang magipaglaban. Di ba? Ang kay Digong naman ay ano lang yan parang psychology lang yan. War psychology lang ang ginagamit nila. Hindi talaga totoo. Pero kapag natakot ka ay panalo sila. Alright, so anong masabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, tungkol sa pagiging winner ni General Torre by default? At ano ang masasabi nyo kay Baste na hindi sumipot dito sa kanyang mismong hamon na pinatulan ni Torre, pero siya pa mismo ang tumakbo, lumipad. Grabe, pati espiritu niya takot nakarating ng Singapore, wala sa oras. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Pag-comment na lang sa ating comment section down below, at sa mga bago pa lamang nakabisita sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam.